sa ating Panginoon. Awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas. Magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galak. Dakila ang Diyos, higit sa sinuman, nasa Kanyang panadaigdig at kalaliman. Lahat ay Kanyang bundok na mataas, ang dagat at lupa na Kanyang mga nilalang. Lumapit tayo sa ating Panginoon, awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galak, ng may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga. Pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng Kaniyang kabutihan sa atin sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. Upang tayo maging marapat sa misa, halina't magsisimuna sa ating mga pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, at sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, karoon sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinaglaban, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos ari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulublong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon.
Pakisama po ang intensyon ng mga tumutulong sa atin. Intensyon para sa kagalingan, kalusugan ng mga may sakit. Sama po natin sina Father Luciano Feloni, Father Jack, Alona, Juliet, Dr. Ong. Gusto natin ang mga OFW. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang yunawang kagandahang loob ay manguna at sumabaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama po ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, itinatampok ang halaga ng karunungan ng higit sa anumang kayamanan o mamahaling alahas. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Sapagkat napag-unawa kong ako'y tao lamang, ako'y nanalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko maipagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak na may nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw sapagkat ang luningning niya ay walang pagkupas. Nang kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay nami, maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon, titiisin, iyaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay ipadama, yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami may galak ang aming awit. Yaong naging hirap nami, tumbasan mo ng ginhawa, singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. Sa kasunod naming lahi, ay gayon mo rin ituring. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang gawain. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Sa ikalawang pagbasa, itinuturong ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at nakatatalo sa lahat. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talin. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at utak sa buto, at nakakataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo magsusulit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah.
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. As Jesus was setting out on a journey, a man ran up, knelt down before him, and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus answered him, "Why do you call me good? No one is good but God alone. You know the commandments. You shall not kill, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not defraud. Honor your father and your mother." He replied and said to him, "Teacher, all of this I have observed from my youth." Jesus, looking at him, loved him and said to him, "You are lacking in one thing. Go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." At that statement, his face fell, and he went away sad, for he had many possessions. Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God." The disciples were amazed at his words. So Jesus again said to them in reply, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God." They were exceedingly astonished and said among themselves, "Then who can be saved?" Jesus looked at them and said, "For human beings it is impossible, but not for God. All things are possible for God." Peter began to say to him, "We have given up everything and followed you." Jesus said, "Amen, I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel, who will not receive 100 times more now in this present age, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions, and eternal life in the age to come." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Pasensya na po. Late na tayo. Pasensya na. Hindi maiwasan. Sorry, pasensya na. Daming tao. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome sa Our Lady of La Salette, Pasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Slide please. Ayan. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po COC yan. Ha? Yawa, kandidato. Pamisa po yan. Kinuha ko minsan sa opisina para makita kung ano yung malimit nating ipinagpapamisa. Ito rin po ang ginagawa ko kapag may sinusulat kayo sa mga sobre na nilalagay nyo sa kolekta. Pagka bilang nila ng kolekta, pag alis nila ng pera dun sa sobre, iniipon nila yung sobre binibigay sa akin. Lalong-lalo na yung may mga intentions po ninyo. Gayun din naman sa mga nakakarating sa ating intentions through our social media platforms. At sa nakikita ko mula noon hanggang ngayon na ginagawa ko ito, wala pang nagpapasalamat. Salamat at wise na ako. Salamat at marunong na ang pamilya ko. Wala pang humihiling sa misa. Sana po maging wise ako. Sana po maging marunong na ang pamilya ko. Walang humihingi at nagpapasalamat para sa wisdom o karunungan. O nakita ninyo, parang walang dating sa inyo. Ano ngayon?
Kailangan natin ito. Nakita po ninyo sa ating unang pagbasa, ito ang hiniling ni Solomon. Sapagkat para sa kanya, napaka-importante nito. Higit itong mahalaga sa kapangyarihan, sa kayamanan, maging sa kalusugan. Sapagkat anumang biyaya ang meron tayo, hindi natin ma-enjoy, hindi natin magagamit sa mabuti, baka ikasama pa natin kung wala tayong karunungan sa buhay natin. In fact, yung mga biyayang hinihiling natin, baka hindi ibigay ng Panginoon sa atin without this proper disposition sa buhay. Yung karunungan, yung wisdom. By the way, pag sinabing karunungan, may kaibahan ito sa katalinuhan, ha? Pag sinabing katalinuhan kasi, knowledge, intelligence, more on information. Pero pag sinabing wisdom o karunungan, more on practical application, proper application ng knowledge or intelligence na yun. Halimbawa, di ba, sabi sa Ingles, tatagalogin ko na lang, katalinuhan yung malaman mo, yung kamatis ay prutas pala? Oo! Ngayon, you know. Now you know. Pero karunungan na magsasabi sa iyo, kahit ang kamatis ay prutas, hindi mo siya pwedeng ilagay sa salad. Fruit salad. May mga taong matalino, pero hindi marunong sa buhay. Yung marunong, full package yun. Hindi lang talino yun. Marunong sa trabaho, marunong sa negosyo, marunong sa pamilya, marunong makipagkapwa-tao. Hindi mo naman sinasabi, matalinong makipagkapwa-tao. Diba? Ang madalas na nagtatagumpay ay yung mga marurunong sa buhay. No wonder, nang hilingin iyon ni Solomon, mas nag-boom ang kanyang kapangyarihan, mas nag-boom ang kanyang kayamanan, at least in the early years of his reign as King Solomon. Kasi naman, pag sinabing wisdom, may kinalaman ng Diyos diyan. Ang sabi sa libro mismo ng Karunungan, 7:25, wisdom is an aura of God's might. Ito'y tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos. Yes, yung intelligence, yung knowledge, galing din yan sa Diyos. Pero as I said, it's more about information na kukuha natin sa mundong ito, na binibigay sa atin ng tao. Pero pag sinabing wisdom o karunungan, it's more about inspiration coming from God. Sabi ni Aquinas, it's the view from the hilltop. Seeing everything in the eyes of faith, in the eyes of God. Kaya, kung ang katalinuhan, may mga tanong na hindi mabibigyan ng kasagutan, hindi ganyan ang karunungan. Ang karunungan, nabibigyan yan ng kasagutan, ng kahulugan. Ganito yan, ganun yan. Kung babasahin po ninyo, yung Book of Genesis chapter 41, nang naginip si Pharaoh, pina-interpret niya ito sa mga matatalino ng mga associates niya. Aba, hindi na-interpret ng malinaw? Ang gulo? Hindi nga nagkatotoo. Pero ito'y na-interpret ng malinaw ni Joseph the Dreamer in the Old Testament. At bakit? Maaaring mayroong intelligence, knowledge, yung kanyang mga associates. Pero they were without wisdom, like the wisdom of Joseph. Ano sasabihin ng Genesis 39 para kay Joseph? The Lord is with Joseph. Ang Diyos ay na kay Jose. Kaya wise siya. At sasabihin pa doon, the Lord is with Joseph, causing him to succeed in whatever he did. Nakita nyo na? Kasi with wisdom, with God, with the guidance of God, we are more prudent, we are more directed, we are more guided. Paano ka magkakamali? Mahirapan ka magkamali if you are always guided by God, by the wisdom of God. O sabihin mo sa akin ngayon, hindi natin kailangan yan. Kailangan natin yan. Kung paggaganahin natin ang ating karunungan, wala nang debate tungkol sa diborsyo. Bakit? Ang sabi naman ng Diyos, ang pinagsama ko, huwag paghiwalay ng tao .
Ang tatalino, daming mga argumento. Makukonvince ka, matatalino eh. Pero sino ba nagsabi? Huwag niyong paghiwalayin. Eh di ang Diyos, that should settle it. Tapos na ang laban, may nanalo na, sinabi niya. At alam mo yon, kung pagaganahin mo ang karunungan mo to. Kung pagaganahin natin ang ating karunungan, hanggang ngayon may nababasa ako sa FB, hindi obligasyon ng anak na tumanaw ng utang. Utang na loob. Tigil ka! Tigil ka! At magtigil din kayong kakashare nun, na yung mga words ng mga vloggers na yan, yung mga words ng mga influencers na yan, kahit pa mga sikat na artista yan, i-validate niyo, ito ba sabi ng Diyos? O di ba ang sabi ng banal na Biblia? Mga anak, tumanaw kayo ng utang na loob sa inyong ama. At huwag yung lalapastangan ang inyong ina, lalo pa kung matanda na. Aha! Diba? Kahit ako, minsan may sineshare akong quote, tingnan niyo muna, ito bang sinasabi ng Bible? Pag sa palagay niyo, hindi yun ang sinasabi ng Bible, huwag niyo i-share. Ang pakinggan niyo, yung sinasabi ng Diyos. Kung pagaganahin natin ang ating karunungan, hindi mo na itatanong, hindi ako handa sa anak na ito. Naku, kasala lang naman ako, hindi ko siya mahal. Katawan ko naman ito eh. Kapatid, kung yung lumalapit lang yung mga bata kay Jesus, pinagbawalan ng mga alagad na very close sa Kanya, nagalit siya eh. Yun pa kayang patayin natin ang mga bata? Kasi napupunan mo na dapat ikaw ang nagpoprotekta sa Kanya? Ha? Ang buhay ba ay galing sa'yo? Hindi! Galing yun sa Diyos. Kung pagaganahin lang natin ang ating karunungan, wala nang magbabaka sakali. Baka naman pwede. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, magsama sa isang... Hindi pwede. Hindi dahil ayaw ng simbahan, kundi dahil ayaw ng Diyos. Kung pagaganahin natin ang ating karunungan, hindi ka magtataksil sa asawa mo. Hindi ka papatol sa tukso. Hindi ka sasagot sa mga magulang mo. Hindi mo pababayaan ang magulang mo. Kung papatol tayo sa karunungan, hindi ka magpo-promote ng sugal, mga vlogger. Oh. Huwag niyo sabihin, hindi niyo naman pinipilit yung mga nagsusugal. Ini-influence, kaya nga influencer kayo eh. At magpakatotoo kayo, kaya kayo nagpo-promote ng sugal, wala nang kita sa FB. Malaki ang kita sa sugal. Sabihin niyo pa wala kayong kasalanan. Gamitin ang karunungan. Pag sinabing karunungan, hindi ka makapagsisinungaling dyan. O di ba kailangan natin ng karunungan? Lalong-lalo na mag-e-eleksyon na naman. Di ba? Kung ikaw ba igagamit ang iyong karunungan, iboboto mo ba yung lawbreaker na gustong maging lawmaker? Hello? Kung gagamitin mo ba ang iyong karunungan, iboboto mo ba yung dati raw na hindi na namamansin, pero ngayon, papansin ng papansin? Kung gagamitin mo ba ang iyong karunungan, iboboto mo yung mga vloggers, yung mga influencers, na gusto raw maglingkod ngayon sa bayan? Alam po ninyo, tayo, kumikita ang ating simbahan. Simbahan ha? Sa mga live na ito. Kaya sabi ko, mag-live kayo. Pero yung FB, wala nang masyadong kita. Dati kumikita ang ating simbahan, 200,000, minsan 250,000, minsan 300,000 a month. Ngayon, 10,000 na lang, 15,000 na lang. Oh, kaya may mga vloggers, influencers, gusto nang maging content ang bayan natin. Sip-sip. Kung gagamitin mo ba ang iyong karunungan, iboboto mo yung mga kandidato sabing, hindi ako kakandidato, wala akong alam sa batas, ngayon kakandidato na. Kung gagamitin mo ba ang kayong karunungan, iboboto mo yung mga kandidato na subok mo na, yung subok mo ng magnanakaw talaga. At ngayon makikita mo pa, ang mga mukha nasa kalsada, sasabihin sa'yo, ingat ka. Concern siya. Pero kung gagamitin mo yung karunungan mo,
Parang ang sinasabi niya sa iyo, ganito, ingat ka sa akin, magnanakaw ako. Kaya nga, permis na sinasabi sa atin, kapag tayo boboto, huwag mong aalisin ang iyong pagiging Kristiyano. Huwag mong aalisin yung konsensya mo. Para may karunungan kang bumoto. Vote wisely. Kamakailan, napanood ko sa video, ito. Ay, hindi yan. Yeah. Yung aso, ang galing-galing sumayaw. Ang sabi nga nung isang judge, akin na lang siya. Ano gusto mong ibigay ko sa'yo? Sabi dun sa trainer, ibibigay ko sa'yo lahat. Akin na lang yung dog mo. Ang adorable. Sumasayaw. Tamang tiyempo, ha? Hindi katulad ng iba sa inyo. Siya, nasa tiyempo. Kaya yung mga tao, yay! Yay! Tuwan-tuwa yung mga tao. America's Got Talent yata. Tuwan-tuwa din ako. I-search mo. Mabubuo ang araw mo, kahit di ka mahilig sa aso. Kakatuwa yung aso. Pero pagkatapos kong panoorin yung video, aba! May nag-pop up. Nag-scroll akong ganon. Na-share ng isang kaibigan ko. Ay, nakita ko naman yung masayang concert at pagsayaw ng mga babae sa concert ni Neo. O wag na kayong tumingin, walang ipapakita. Asa ka pa? Talaga. Sikuhin mo yung mister mo. Ikaw talaga. No. Nakarinig ka lang ng babae, sumasayaw eh. Pero makikita mo, kasi narinig mo sa video, tuntua yung mga tao. Sumasayaw yung mga babae. Tapos nandito si Neo. Kaya walang picture. Kaya marinig mo yung mga tao. Oh, yeah. Tuntua. Ako nga nanonood lang ako. Parang 30 minutes yung video. Ay, nakaw! Nakailang panood pala ako. Joke. Pero pagkatapos kong panoorin yung dalawang video, honestly, napatigil ako. Sabi ko, ba't ba ako natuwa dun sa mga babaeng sumasayaw sa concert ni Neo? Parang mas natuwa pa ako sa sayaw nila kaysa sa sayaw ng aso. Kung pairalin ko ang karunungan ko, mas dissenting sumayaw yung aso kaysa sa mga tao. Sabi ko kay Lord, Lord, sorry. Kailangan natin ng karunungan. Kung bakit alam natin yung tama, doon tayo sa mali. Kung bakit alam natin yung mabuti, doon tayo sa masama. Kung bakit alam natin yung proper, doon tayo sa improper. I-rationalize pa natin. Ipagtatanggol pa natin. Mang-aaway pa tayo para sa mali. Para sa masama. Para sa improper. Come on. Huwag pairalin ng katalinuhan sa argumento, sa pangatwiran. Karunungan, ano bang sinasabi sa iyo ng Diyos? Alam mo yung mahalaga, yung pinakamahalaga, ba't ipinagpapalit mo sila? Alam mong mahalaga ang iyong pamilya, ba't ipagpapalit mo sa kanila mo, sa kahit sino? Kahit wala na kayong pagmamahal ng asawa mo, hindi mo ba naiisip? Yung mga anak mo, mamili ka, kirida mo mga anak mo, sigurado ako pipiliin mo yung anak mo. Pag pinili mo yung kirida mo, malala na talaga ang tama mo. Kasi imposible yun. Imposible yun. So bakit sinasakripisyo mo yung pamilya mo? Mas mahalaga ang kalusugan mo. Kahit gustong-gusto mo yung bisyo mo. Bakit dahil dito, sinasakripisyo mo yung kalusugan? Alam mo na mas mahalaga yung tiwala sa'yo kaysa sa pera. Alam mo na mas mahalaga yung pagiging magkakapatid ninyo kaysa sa pera, kaysa sa mana. Bakit sinasakripisyo mo yung mas mahalaga? Para sa mahalaga, dapat nagsasakripisyo ka. Hindi mo dapat isakripisyo yung mahalaga. Alam mo namang mas mahalaga yung relasyon yun ng tao kaysa sa galit na naramdaman mo. Lalo na kung nagsorry na naman siya sa'yo.
So bakit ayaw mo pa rin alisin yung galit mo? Sino gusto mo umalis? Yung mahal mo? Yung masira? Yung pinagsamahan ninyo? Alam mo naman na mas mahalaga ang Diyos kaysa kahit sino, sa kahit ano. Bakit? Last week, umulan lang, wala ka na dito. Hindi ka na nagsimba. May lakad ka? May pinuntahan kayo? Paano siya? Yes, sa lahat naman ng lugar, nandun siya. Pero bakit pa may simbahan? Bakit pa may templo? Bakit pa sinabi ng Panginoon, alalahanin mo ako tuwing linggo? Para tayong yung mayaman sa Ebanghelyo. Alam naman niya kung anong mas mahalaga. At sinabi na ng wisdom ni Jesus sa kanya. Ayaw niya. Bakit? Mas mahalaga sa kanya yung kayamanan niya. And so he went away sad, and that will forever haunt him. Lagi niyang babalikan yon. Pinakawalan ko yung totoong mahalaga. Bakit ayaw nating magpakawala? Bakit ayaw nating mag-give up? For the sake ng tunay na mahalaga, ayaw nating tayo'y mawalan? Come on! Mas nawawalan ka kapag sinasakripisyo mo yung tunay na mahalaga. Bakit ba pag mamamatay ang tao, Diyos lang naman at pamilya niya ang gusto niyang makita, di ba? Gusto niyang maranasan, di ba? Hihintayin mo pa bang mamatay ka para yun ay maisip mo lang? Ayaw mong mawalan? Hindi ba sabi naman ng Panginoon, mas marami kong ibibigay sa iyo pag yan ay give up mo para sa paghahari ko, para sa mga tao at relasyon na tunay na mahalaga sa buhay mo. Hindi naman sinasabi ng Panginoon, i-give up mo yung isang kabit mo, bibigyan ka ng 10 iskabetsya. Hindi ganun. Hindi ganun. Jesus is talking about here peace, gladness, joy, happiness. Hindi lang ito sa kabilang buhay. Dito yan lang. Dito lang. Hanggang sa kabilang buhay. Pero ang langit magsisimula dito. Kung makikita mo at pahalagahan mo ang mga totoong mahalaga sa buhay mo. Gusto natin salawahan? Gusto natin pagsabay-sabay niya? Total, nandiyan naman ang Diyos eh. Nandiyan naman yun sa buhay. Hindi naman ako pababayaan ng pamilya ko. Ang sabi ng Panginoon, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Mamili ka. Ang sabi ng Panginoon, ito ang pinakamahalagang utos, mahalin mo ako ng buong buo. Mapagselos ang Diyos. Gusto niya siya lang. Siya lang ang una sa puso mo. At sinasabi sa atin ng Salmo, Panginoon, tulungan mo ko na maunawaan na ang buhay ko ay maikli lang. Kaya mamuhay sana ako sa karunungan. Sabi yon ng karunungan. Kasi hindi lagi nandyan ka, hindi laging nandyan sila. Ang buhay ay may hangganan. Kailan mo sila pahahalagahan? Tama naman, huli man ng magaling, naihabol din, pero ang huli pa rin. You've been wasting a lot. You've been missing a lot of blessings. Eh sana, hanggang maaga, hanggang malakas ka, magsakripisyo ka para sa tunay na mahalaga. Huwag mong isakripisyo ang mahalaga. Hindi natin makukuha ang lahat. Kailangan meron tayong i-give up para meron tayong mayakap. Maging marunong ka, kapatid, sino at ano ang i-give up mo. Siguraduhin mo, hindi mahalaga. Sino at ano ang yayakapin mo sa buhay mo. Siguraduhin mo, yun ang mahalaga. Pag napagpalit mo yung dalawa, magsisisi ka. Magsisisi ka. Tandaan mo na kahit hindi mo piliin ang Diyos, ang tao, ang bagay na tunay na mahalaga, kahit hindi mo piliin, kahit hindi mo pahalagahan, mananatili ang kanilang halaga. Hindi mawawala ang kanilang halaga. Kapag hindi mo sila pinili, hindi nakadepende sa iyo ang kanilang halaga. Kaya nga, mayroong kasabihan, kung kailan mawala, saka mo makita yung halaga. Kahit hindi mo siya pinili, kahit hindi mo siya pinahalagahan, hindi nawala ang kanyang halaga. Sinayang mo ang kanyang halaga. Mamili ka habang maaga. May game na salihan ako. Nyari, nandito ako. May 3 item. 3 item. Bawat item may corresponding na pera.
Ito 100, ito 500, ito 1,000. Hindi mo makikita na 100, hindi mo makikita 500, hindi mo makikita 1,000. Basta pipili ka lang. Swerte mo pag napili mo 1,000. Napili ko 100. Hinahayang ako. Tapos, parang may nagsabi pa sa akin, tanga mo. Tanga ako. Hindi mo nga nakikita, di ba? So isipin mo kapatid, gaano ka mas katanga? Gaano ka mas manghihinayang? Yung alam mo, mahalaga ang Diyos. Alam mo, mahalaga ang pamilya mo. Pero hindi mo pinahalagan. Mas lalo kang manghihinayang. Mas lalo yung katangahan. Tandaan natin yan. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ginang Diyos ang sapagkat mahal niya. ang samo ko. Alam kong di rin ginang Diyos ang samo ko. Sapagkat alam niya ang pinagdaanan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y alam kong di rin ginang Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong laging piliin at pahalagahan ang pinakamahalaga. Ikaw, ang aking pamilya, ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin at pinagkatiwala mo sa Panginoon, pinagdarasal ko rin yung tao na gusto kong magbago. Yung tao na pinagpapalit ka sa trabaho, sa negosyo, sa pera. Yung taong medyo nagiging masama na. At yung tao sa buhay ko na hindi pinapahalagahan ng aming pamilya. Mas mabuting tao pa nga yata sa iba. Mas galante sa iba. Mas maalalahanin sa iba. Mas marespeto sa iba. Kung bakit hindi niya ito magawa sa aming sariling pamilya. Tulungan mo ko, kami Panginoon. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon na nagpapahalaga sa atin upang tayo ay kumit. Hindi ka man pahalagahan ng iba sa Diyos. Hindi nawawala ang iyong halaga. Maniwala ka. Mayroon. Ano man ang ipinagkait sa'yo ng iba, ano man ang naging kasalanan mo, magbalik loob ka sa Kanya. Hindi nawawala ang pagmamahal niya sa'yo. Itutuloy niya ang Kanyang mga plano. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Pahalagahan mo ang mga taong nilagay niya sa buhay mo. Maaaring minsan hindi mo gusto, pero ang Diyos ang nakakaalam. Kailangan mo sila. Kailangan kanila. Mahalaga ang isa't isa sa bawat pamilya. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, in Jesus Christ, His only Son, our Lord,
who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body and life everlasting. Amen. For every petition, we shall respond by saying, "Hear the prayer of your church, O Lord." Hear the prayer of your church, O Lord. For the Holy Father, the Bishop, the clergy, and all who exercise authority in the Church, may they proclaim and live out the values of the kingdom with zeal and conviction. We pray. Hear the Hear the prayer of your church, O Lord. For all the government officials, may they not succumb to the idolatry of money that will make them greedy for more and indifferent to the outcry of the poor, the exploited, and the needy. We pray. Hear the prayer of our church, O Lord. For all of us gathered, may we learn from this ever-dangerous world that our best protection is God, our best refuge is our home, and our best company is our family. We pray. Hear the prayer of your church, O Lord. For the indigenous peoples, may they be respected at all cost and be appreciated on account of their culture and tradition. May they be spared from all kinds of discrimination and abuse. We pray. Hear the prayer of your church, O Lord. For all the faithful departed, may they be welcomed by all the saints and angels into the kingdom of God. We pray. Hear the prayer of your church, O Lord. Let us pray for the urgent concern of our community and our personal intentions. Please help me pray for the healing of Alona, Juliet, Sister Terry, Sister Ruthie, Father Jack Arada, Father Luciano Feloni, and for the eternal repose of the soul of Jose Cruz Antonio Rodolfo Basilonia, Federico Consolacion Vergara, Jose Maria Jose So, Eric So, Eralito So, Dr. Angelito Simon, and together with all other intentions, we pray to the Lord. Hear the prayer of your church, O Lord. Father, keep our hearts close to your kingdom. May we aspire for things that will last and not be attached to all the lures of the world. We ask this through Christ our Lord. Amen. Offertory. Panalay namin sana'y kalutan mo, isang bayan
isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay, akala na sa gisang ng bigay mong kaligtasan. Ngayan mo kami sa yaman ay kapos. Gawing karapat-dapat bunga ng pagpapahon sa banal na pagtitipon, pag-ibig ang tugon. Pag-alay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay, at alak na sa gisang ng bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Idulot mo sarili namin laging maihandog sa banal mong pagkayon, amin ang ginaganap. Pag-alay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay, at alak na sa gisang ng bigay mong kaligtasan. Sarili mong pag-aalay, ngayon'y inaalala, habang naghihintay kami sa'yo. Pagbabalik. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayanan manang. Puti ng trigo na bunga ng pagsisikap, kaloob namin
Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapulian at dakilang kamanalan. Handog ng iyong sambayanang banal. Kami nawa'y maging karapat-dapat sa paghahandog na aming ginaganap. Sa iyo sanang tanggapin nawa'y kalugdan, awa at pag-ibig nawa'y makamtan. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapulian at dakilang kamanalan. Handog ng iyong sambayanang banal. Kalakip ng aming mga panghandog, ang pasasalamat sa Diyos ay lubos sa pagkilala kay Maria. Ibinigay natin ang anak kanyang na pagsunod. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapulian at dakilang kamanalan. Handog ang iyong sambayanang banal. Butil ng trigo na bunga ng pagsisikap, kaloob namin sa iyo, handog na ganap. Tinapay ng buhay, pagkain alisay sa iyong alaala, siya naming alay. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapulian at dakilang kamanalan. Handog ang iyong sambayanang banal. Handog ng iyong sambayanang banal. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw
Tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos, pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinlas ng katauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay. Ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Iyuko natin ang ating ulo habang inaalala ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, makipagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos namang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ang
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian ng kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mga palad tayong inaaneyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Takbo ng buhay, ako'y pagod na at nagdurusa. Sino ang susundin ng aking damdamin? O Jesus na nagalay ng buhay na banal,
ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon, ialay ang aking pagbabago. Buhay na dakila, ito ang hiling ko. Sabihin mo lamang, sabihin mo lamang, sabihin mo lamang, at susunod ako. Sa'yo, aking Ama, salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo'y aming sasabitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat ako'y tinago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo'y aming sasabihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat sa iyo'y aming sasabihin. At maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, hinihiling namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa lagi inyong pagtulong. Salamat po sa pagtangkilik sa souvenir shop, sa mga nag-aali ng alkansya. Maraming salamat po. Napakalaki po ng tulong ng ibinibigay ninyo. At napakasarap sa pakiramdam na naalala nyo ang simbahan dahil sa araw-araw ninyong paghulog sa alkansya. Maraming pong salamat. Salamat din po sa pagtangkilik sa Sri Nelson na Crown sa mga produkto nito, sa riding jersey at saka sa sweatshirt na bago nating produkto na may quality at may message. Kaya salamat sa pagsuporta. Maraming salamat sa pag-share ng ating mga videos, lalong-lalo na sa YouTube. Ang YouTube po ang may malaking naitutulong sa atin financially. Kaya sana po mag-subscribe po tayo sa ating YouTube page at manood din tayo kahit narinig na natin yung sermon. Sigurado namang makakalimutan natin in time. Kaya magandang balik-balikan. Yung panonood nyo lang po, napakalaking tulong na po yun sa simbahan. Kaya maraming salamat po. Mag-subscribe po tayo. Nagpapagawa po tayo ngayon ng mga chapels. 2 chapels na po yung pinagsasabay nating ipagawa. At ito po ay dahil nga po sa mga tulong ninyo na sinasabi ko. Sa katunayan, hindi lang po yan, marami pa tayong natutulungan. Kaya marami pong salamat. Nandyan po sa labas yung ama ng isang bata na kailangan ng liver transplant. Bili po sana tayo sa kanyang mga tinitindang produkto. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magpalain kayo kasamang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sink in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell people how to live again. Tell people how to sing again. Tell people how to dance again. Tell people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears
Siempre Ama,